Nag-apply bilang bodyguard ang matandang lalaki sa isang milyonaryang babae. Pero ang hindi niya alam, ito pala ang anak niya na matagal niya nang hinahanap. Palubog na ang araw sa abalang lungsod. Naglalatag ng mahabang mga anino na tila sumasalamin sa buhay ni Mang Lito. Sa edad na 58, siya ay isang lalaking kinalawang ng panahon at pagsisisi. Ang kanyang mga kamay, magaspang at puno ng kalyo, ay mahigpit na hawak ang sako ng mga plastik na bote na kanyang nakuha mula sa mga kalsada. Hindi ito kalakihan pero ito ang meron siya. Ang lungsod na may matataas na gusali at masisikip na kalsada ay isang patuloy na paalala ng buhay na minsan niyang nakilala at ang matinding katotohanan na kanyang kinakaharap ngayon. Matagal nang lumiko sa madilim na landas ang buhay ni Mang Lito. Bagaman itinago niya ng malalim ang kanyang nakaraan, ang mga anino ng kanyang dating buhay ay kumapit sa kanya na para bang hindi niya na ito maaalis sa kanyang buhay. Dati naman siyang may kaya, may pangarap at may pamilya. Ngunit ngayon, siya ay nag-iisa. Tinutugis ng mga desisyong kanyang ginawa at ng pamilyang kanyang nawala. Ang mga alaala ng kanyang asawa at anak na babae ang tanging natitirang bahagi ng kanyang dating buhay at sila'y nakabalot sa ulap ng sakit at pagsisisi. Bawat gabi, naglalakad siya sa mga iskinita ng lungsod, naghahanap ng lugar na maaaring higaan. Ang malamig at matigas na lupa ay isang masakit na paalala ng kanyang pagbagsak. Hindi naiiba ang gabing ito. Natagpo siya ng isang tahimik na sulok sa isang madilim na iskinita, malayo sa mga matang mapangusga ng mundo. Habang siya'y humihiga, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang anak na babae, isang bata na nawala sa kalituhan ng kanyang nakaraan. Ang kanyang alaala ay ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Madalas niyang iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. Kung nakatagpo ba ang anak niyang babae ng mas magandang buhay o kung naghihirap din tulad niya. Sa kabila ng kanyang edad, si Mang Lito ay malakas at may kakayahan pa rin. Alam niya na kailangan niya ng matatag na trabaho, isang bagay na magbibigay ng dignidad sa kanyang buhay. Ngunit ang mundo ay walang awa sa mga taong tulad niya. May mga tao kasing may nakaraan na hindi matakasan. Nakarinig siya ng mga usap-usapan tungkol sa isang mayamang babae na nangangailangan ng bodyguard. At bagaman parang suntok sa buwan, hindi niya maaaring baliwalain ang posibilidad. Marahil ito na ang kanyang pagkakataon upang magsimula muli, upang patunayan na siya pa rin ay mabuting tao sa kabila ng lahat. Habang pinipikit niya ang kanyang mga mata, napuno ng bagong determinasyon ang kanyang puso. Bukas, magsisimula siyang maghanap ng trabaho. Isang tunay na trabaho. Mahirap man, wala naman nang mawawala sa kanya. Marahil sa pagkakataong ito, ang tadhana ay magiging mabuti sa kanya. Marahil siya ay makakapagsimula muli. Ang maagang liwanag ng umaga ay bahagyang sumisilip sa iskinita kung saan nakahiga si Mang Lito. Siya'y gumalaw. Nagising sa malayong mga tunog ng lungsod na muling nabubuhay. Ang kanyang mga buto ay kumikurot mula sa malamig na lupa. Ngunit pinilit niyang bumangon. Maingat niyang tinupi ang kanyang manipis na kumot at isinilid ito sa kanyang sako bago magpatuloy upang magtipon ng mas maraming bote. Mahaba ang kanyang araw ngunit hinarap niya ito ng may tahimik na pagtitiis. Habang naglalakad siya sa mga kalsada, isang grupo ng mga lalaki ang napansin siya. "Hoy, tingnan niyo kung sino to, oh!" Sigaw ng isa sa kanila. Tinutulak ang kanyang mga kaibigan. "Si Mang Lito pala, ang mga ngalakal ng bote." Tumawa sila. Ang kanilang mga tinig ay malupit at mapanlait. Isa sa kanila, isang matipunong lalaki na may peklat sa pisngi ang lumapit. "Ikaw matanda ka, bakit hindi ka maghanap ng tunay na trabaho, ha?" Singal niya. "Oh, masyado ka bang mataas para doon? Ganun ba kataas yung tingin mo sa sarili mo, ha?" Pinanatili ni Mang Lito ang kanyang mga mata sa lupa. Mahigpit na hawak ang kanyang sako. "Pakiusap, hayaan niyo ako," bulong niya. Umaasang makaiwas sa gulo. Kilala niya ang mga lalaking ito o kahit ang kanilang uri. Palaging naghahanap ng mga taong pwede nilang laitin upang maramdaman na mas magaling sila sa kanilang walang laman na buhay. Isa itong tagpo na halos araw-araw niyang hinaharap at bawat pagkakataon ay unti-unting kinakain ng kanyang diwa. "Hayaan ka?
Saan ang saya doon? Paghahayaan ka namin, paano naman kami? Angal ng lalaking may pekla. Tinutulak si Mang Lito. Akala mo mas magaling ka sa amin, di ba? Tumawa muli ang lalaki, mas malakas ngayon. Nakakatawag ng pansin ng ilang mga dumaraan. Pati ang ilang bata na naglalaro malapit doon ay nakisali sa pang-aasar. Tinuturo at tinatawanan si Mang Lito. Lumingin siya palayo sa kanila. Mabigat ang puso. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Isang buhay ng paghamak at panlilibak. Ngunit sa kabila nito, siya ay isang mabuting tao. Nagkamali siya. Ngunit binayaran niya na ito ng libo-libong ulit. Kung may magbibigay lang sana sa kanya ng pagkakataon na patunayan ito. Habang siya'y naglalakad papalayo, nahuli niya ang tingin ng isang batang lalaki na nagngangalang Carlos na madalas siyang nakikita sa lugar. Hindi nakisali si Carlos sa pang-asar. Sa halip, binigyan niya si Mang Lito ng maawaing tingin. Ngunit mabilis siyang hinila ng kanyang ina. Binubulong na huwag makipag-usap sa mga taong tulad niya. Mamaya, habang papalubog na ang araw, natagpuan ni Mang Lito ang kanyang sarili sa harap ng isang maliit na simbahan. Pumirme siya. Tinitignan ang makalumang gusali ng bato. Hindi siya nakapasok sa simbahan ng maraming taon. Ngunit may kung anong humihila sa kanya papasok sa gusaling iyon. Tinulak niya ang mabigat na pintong kahoy at pumasok sa madilim na loob. Ang hangin sa loob ay malamig at tahimik, kabliktaran ng maingay at abalang mundo sa labas. Ilang kandila ang nagliliyab sa altar, nagbibigay ng malambot na liwanag sa paligid. Dahan-dahan siyang naglakad pababa sa pasilyo. Ang kanyang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Lumuhod siya sa harap ng mga upuan. Yumukod ang ulo. Panginoon, bulong niya. Ang kanyang tinig ay nababasag. Alam ko pong marami akong nagawang mali. Marami akong pagkakamali pero pakiusap. Kung may paraan, bigyan niyo po ako ng pagkakataong itama ang lahat. Gusto ko lang pong maging mabuting tao. Matagal siyang nanatili doon. Nalulunod sa kanyang mga iniisip at panalangin. Nang sa wakas, siya'y tumayo, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Iniwan niya ang simbahan na may bagong layunin. Bukas, sisimulan niya ang paghahanap ng mas mabuting buhay at marahil sa pagkakataong ito, makakamit niya ang katubusan na kanyang hinahanap. Habang siya'y lumalabas ng simbahan, ang langit sa gabi ay pininturahan ng mga kulay ng kahel at rosas. Ang mga kalsada ay nagsisimulang manahimik habang ang mga tao ay nagmamadali pa uwi. Naglakad si Mang Lito patungo sa isang lumang lote sa gilid ng lungsod. Isang lugar na lagi niyang pinupuntahan. Dito niya natagpuan ang kanyang katahimikan sa piling ng kanyang mga asong kalye. Palaging may malambot na puso si Mang Lito para sa mga hayop. At sa paglipas ng mga taon, inampun niya ang ilan sa mga asong kalye. Sila ang kanyang naging tanging kasama. Nag-aalok sa kanya ng walang kondisyong pagmamahal at katapatan. Habang papalapit siya sa lote, nagtakbuhan ng mga aso upang salubungin siya. Ang kanilang mga buntot ay masiglang nagwawagayway. Easy lang kayo mga minamahal ko, sabi niya. Yumuko upang haplusin sila. Namiss ko kayo ngayong araw Tumugon naman ang mga aso sa masiglang tahol at mga dila. Ang kanilang kasiyahan ay nakakahawa. Kinuha ni Mang Lito mula sa kanyang sako ang ilang piraso ng pagkain na kanyang nakuha sa buong araw. Hindi ito kalakihan pero sapat na upang pakainin sila. Binigyan niya ang bawat isa ng patas na bahagi ng pagkain. Habang kumakain ng mga aso, umupo si Mang Lito sa isang lumang kahon. Pinagmamasdan sila ng may bahagyang ngiti. Kayo ang nagpapanatili sa akin sa mundong to, sabi niya ng mahina. Kahit na mahirap ang lahat, ang malaman na kayo'y laging nandyan upang balikan ay nagpapadalin ng kaunti sa buhay ko. Hanggang sa isa nga sa mga malungkot na aso na pinangalanan niyang Buddy ang tumalon sa kanyang kandungan, naghahanap ng higit pang atensyon. Tumawa si Mang Lito at hinaplos ang likod ni Buddy. Mabait kang aso, Buddy, sabi niya. Pinapaalala mo sa akin na may mabuti pang natitira sa mundong ito. Ginugol niya ang susunod na oras kasama ang kanyang mga aso. Naglalaro sa kanila at nagbibigay ng pagmamahal at pag-aalaga na nararapat para sa kanila. Ito ang pinakatampok ng kanyang araw. Isang maikling pahinga mula sa malupit na realidad ng kanyang buhay. Nang magdilim na, nagpaalam siya sa kanila ng may mabigat na puso. Nangangakong babalik kinabukasan. Nang may mabigat na puso,
Bumalik nga si Mang Lito sa iskinita kung saan siya matutulog ngayong gabi. Humiga siya sa malamig na lupa. Ibinalot ang kanyang manipis na kumot sa kanyang katawan. Ang mga tunog ng lungsod ay unti-unting nawala sa likuran habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga iniisip ay lumilipad sa nakaraan at sa hinaharap. Bukas ay isang bagong araw, isang pagkakataon para sa pagtubos. Hindi niya alam, ang kanyang nakaraan at hinaharap ay magtatagpo sa paraang hindi niya inaasahan. Halos di pa sumisikat ang araw nang magsimula si Mang Lito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sisimula pa lamang magising ang lungsod at siya'y naglalakad sa mga kalsada bitbit ang kanyang sako. Nangongolekta ng mga plastik na bote at iba pang mga kalakal. Tahimik siyang kumikilos, puno ng pag-asa sa mga aso niya at sa pag-asang makakahanap siya ng mas magandang buhay. Habang yumuyuko siya para pulutin ang isang bote, narinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Pagtingala niya, nakita niya si Carlos, ang batang laging may mabait na tingin sa kanya. Tumatakbo papalapit. "Mang Lito! Mang Lito!" sigaw ni Carlos na tila balisa. Agad na tumayo si Mang Lito. Ang puso'y kumakabog sa kaba. "Oh, anong nangyari, Carlos?" tanong niya. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. "Si Buddy! Yung isa mong aso, nabangga siya ng kotse." Hingal na wika ni Carlos. Walang pag-aalinlangan, iniwan ni Mang Lito ang kanyang sako at sumunod kay Carlos. Ang puso'y mabilis na tumitibok. Tumakbo sila sa mga kalsada, sumisingit sa umuugang trapiko hanggang marating nila ang lugar ng insidente. Naroon si Buddy, ang kanyang minamahal na aso. Walang malay at di gumagalaw. Nakaluhod sa tabi ni Buddy ang isang babae na nasa 32 taong gulang na. Mahaba ang maitim na buhok na nakatali at nakasuot ng formal na damit. May hinahon niyang hinahaplos ang balahibo ni Buddy. Bakas ang pagsisisi sa kanyang mga mata. "Pasensya na po kayo," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Hindi ko siya nakita agad." Lumuhod si Mang Lito sa tabi niya. Nanginginig ang mga kamay habang hinahaplos ang tagiliran ni Buddy. "Buddy," bulong niya, puno ng emosyon ng boses. Tumingala siya sa babae. Nagmamakaawa ang mga mata. "Pwede mo ba kaming tulungan? Dalhin siya sa veterinaryo. Kailangan niya ng tulong." Agad na tumango ang babae. "Opo, syempre. Nandito lang naman ang kotse ko. Dalhin natin siya agad." Maingat niyang binuhat si Buddy. Siniguradong di siya madadagdagan ng sakit at dinala sa kanyang kotse. Sumunod si Mang Lito. Puno ng kaba ang puso para sa kanyang tapat na kaibigan. Habang nagmamaneho sila, patuloy na tumitingin ang babae kay Mang Lito. Bakas pa rin ang pagkakonsensya sa kanyang muka. "Pasensya na po talaga." Ulit-ulit niyang sinasabi. Mahina ang boses. "Hindi ko sinasadya." Tinignan siya ni Mang Lito. Ang mga matay mabait sa kabila ng sakit na nararamdaman. "Ayos lang," mahina niyang sabi. "Nangyayari naman talaga ang aksidente. Salamat na tinutulungan mo kami ngayon." Nagulat siya sa kanyang pagpapatawad. "Salamat," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Ako nga po pala si Jessica." "Mang Lito," sagot niya. Nginitian siya ng bahagya. "Salamat sa iyo, Jessica. Malaking bagay ito sa akin." Pagdating nila sa klinika ng veterinaryo, mabilis na ipinaliwanag ni Jessica ang sitwasyon sa mga staff. Lumabas agad si Dr. Santos, ang veterinaryo, at sinabihan silang dalhin si Buddy sa loob. Maingat nilang inilatag si Buddy sa examination table at sinimulan siyang suriin ni Dr. Santos. Nagmamasid si Mang Lito ng may kaba. Hindi inaalis ang mga mata kay Buddy. Tumayo sa tabi niya si Jessica. Nakapatong ang kamay sa kanyang braso bilang suporta. "Gagawin namin ang lahat ng makakaya," sabi ni Dr. Santos. "Malubhang mga sugat ni Buddy pero malakas naman siya. May pag-asa siya kung agad tayong kikilos." Tumango si Mang Lito. Hindi inalis ang tingin kay Buddy. "Pakiusap, iligtas niyo po siya," bulong niya. Ang mga minuto ay tila oras habang naghihintay sila. Sa wakas, tumingala si Dr. Santos. May ngiti sa kanyang muka. "Stable niya siya ngayon. Kailangan siyang bantayan at bigyan ng intensive care pero naniniwala akong makakaraos siya." Napuno ng luha ng pasasalamat ang mga mata ni Mang Lito. "Salamat, doktor. Salamat po talaga." Pinisil ni Jessica ang kanyang braso. Siya rin ay may luha sa mga mata.
Masaya akong magiging ayos siya. Mahina niyang sabi. Sasagutin ko lahat ng gastusin para sa kanyang gamutan. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. Humarap si Mang Lito sa kanya. Bakas ang pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat, Jessica. Napalaki na ng naitulong mo. Hindi ko alam kung paano ko mapapasalamatan ito. Umiling siya. Mang Lito, wala po yun. Masaya po akong makatulong at ako naman po ang naka-aksidente kay Buddy. Tumingin siya sa kanya. May kuryosidad sa mga mata. Pero Mang Lito, kwentaan mo nga ako tungkol kay Buddy. Paano mo siya inalagaan? Gumiti si Mang Lito. Nagliwanag ang mga mata habang nagsasalita tungkol sa kanyang aso. Nakita ko si Buddy ilang taon nang nakalipas. Iniwan siya at nag-iisa. Tuta pa lang siya noon. Hirap mabuhay sa kalsada. Inalagaan ko siya at mula noon kasama ko na siya. Siya na ang naging pamilya ko. Kasama ang iba pang mga aso ang kinuha ko rin. Nakinig si Jessica. Tila ay tinamaan sa kanyang kwento. Napakabait mong tao, Mang Lito. Mahina niyang sabi. Kitang-kita ko kung gaano mo sila kamahal. Tumango si Mang Lito. Muling tinignan si Buddy. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas, Jessica. Sila ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Bumalik si Dr. Santos, dala ang detalye ng plano para sa pag-aalaga kay Buddy. Kailangan niyang manatili dito ng ilang araw para sa obserbasyon at gamutan. Paliwanag niya. Pagkatapos noon, kailangan niya ng pahinga at maingat na pag-aalaga upang tuluyang gumaling. Nagpasalamat si Jessica at Mang Lito kay Dr. Santos at inayos ang pag-iistayan ni Buddy. Habang papalabas sila ng klinik, umarap si Jessica kay Mang Lito. Kung kailangan naman ng tulong sa pag-aalaga kay Buddy, pakisabi lang sa akin, Mang Lito. Gusto kong tumulong sa anumang paraan na maaari. Ngumiti si Mang Lito nang may pasasalamat. Salamat, Jessica. Malaking bagay na ang iyong kabaitan ngayon. Habang naglalakad papunta sa kanyang kotse, napansin ni Jessica ang lakas sa katawan ni Mang Lito sa kabila ng kanyang pagod na itsura. Mang Lito, may trabaho ka po ba ngayon? Maingat niyang tanong. Umiling si Mang Lito. Wala, Jessica. Matagal na ako naghahanap pero alam mo naman, mahirap makahanap ng trabaho sa edad ko. Tumango si Jessica, nag-iisip. Naiintindihan ko po. Alam mo, naghahanap po kasi ako ngayon ng bodyguard eh. Isang taong maaasahan at malakas. Mukhang kaya mo ito, interesado ka ba sa posisyon? Napatigil si Mang Lito. Di makapaniwala sa kanyang narinig. Ako? Bodyguard? Ewan ko, Jessica. Isa lang akong matandang nagtitipon at kumukuha ng mga bote. Ngumiti siya ng mainit. Naniniwala po akong mahigit pa po kayong potensyal kesa dun. Mang Lito, may mabuti kang puso at malakas na loob. At base sa iyong pangangatawan, kayang-kaya mo naman siguro. Pakiusap. Pag-isipan niyo po. Sa tingin ko, magiging perpekto ka para sa trabahong yun. Talaga namang mabilis na tumakbo ang isipan ni Mang Lito. Ang ideyang ito ay tila sobrang ganda para maging totoo. Pero may kung anong nasa mata ni Jessica na nagsasabing naniniwala siya sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pautal-utal niyang sabi. Sigurado ka ba dito? Opo, sigurado ako. Matibay na sagot ni Jessica. Kitang-kita ko na mabuti kang tao, Mang Lito. Ito na ang pagkakataon mo para magsimulang muli. At kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Pakiusap, subukan mo. Naluha si Mang Lito. Matagal niya nang hinihintay ang ganitong pagkakataon. At ngayon, ito'y iniaalok sa kanya. Salamat, Jessica. Sabi niya, puno ng emosyon ng boses. Hindi ko alam kung papaano kita pasasalamatan. Ngumiti siya at umiling. Hindi niyo po kailangang magpasalamat, Mang Lito. Gawin niyo lang po ang makakaya mo. Iyan lang naman po ang hinihiling ko. Tumango si Mang Lito. Nakaramdam ng bago ang pag-asa at pasasalamat. Gagawin ko, Jessica, pangako. Gagawin ko. Habang pabalik sila sa klinik para tignan si Buddy sa sumunod na araw, nakaramdam si Mang Lito ng layunin na matagal niya nang di naramdaman. Binigyan siya ni Jessica ng higit pa sa trabaho. Dahil binigyan siya nito ng pagkakataon na patunayan ng sarili na maging mabuting tao na lagi niyang alam na kaya niyang maging. At dahil doon, siya ay walang hanggang nagpapasalamat.
Sa bagong pag-asa, sinimula ni Mang Lito ang kanyang trabaho bilang bodyguard ni Jessica. Ang paglipat mula sa pangongolekta ng bote patungo sa bagong papel na ito ay parang panaginip lamang. Pero determinadong patunayan ni Mang Lito na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay ni Jessica. Si Jessica naman na laging mabait at maalalahanin ay nagbigay sa kanya ng maliit na apartment malapit sa kanyang bahay. Nang araw na lumipat siya sa kanyang bagong apartment, tumayo si Mang Lito sa gitna ng maliit ngunit maaliwalas na espasyo. Di makapaniwala sa kanyang swerte. Tumulo ang luha sa kanyang makalyo na muka habang tinitignan ng simpleng mga muebles, malinis ng mga pader at malambot na kama. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nagkaroon siya ng sariling tahanan. "Salamat po, Panginoon," bulong niya. Puno ng emosyon ng boses. "Salamat sa biyayang ito." Ngayon, ang kanyang mga araw ay puno na ng layunin. Bilang bodyguard ni Jessica, seryoso niyang ginampanan ang kanyang mga tungkulin. Laging alerto at handang protektahan siya. Sinasamahan niya si Jessica sa mga meeting, mga kaganapan at maging sa mga karaniwan nitong gawain. Agad niyang napagtanto na si Jessica ay hindi lamang mabait, kundi napaka-successful din na tao. Siyang nagmamay-ari ng isang chain ng higit sa 100 mga franchise ng kanyang restaurant, patunay ng kanyang sipag at determinasyon. Hindi maiwasan ng Mang Lito na makaramdam ng pagmamataas at pagka-proud para kay Jessica. Sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba at maawain. Laging tinatrato ang mga tao sa paligid niya ng may kabaitan. Ang bagong buhay na ito ay malayo sa kanyang nakaraang buhay. At araw-araw ay tahimik siyang nagpapasalamat kay Jessica sa pagbibigay ng pagkakataong ito. Isang gabi, matapos ang isang abalang araw, bumalik si Mang Lito at Jessica sa kanyang mansyon. Binisita nila si Buddy sa klinik na patuloy na gumagaling, na nagbigay ng malaking kaginhawaan para sa kanila. Pagpasok nila sa maluwag na sala, sa loob ng mansyon ni Jessica, napansin ni Mang Lito ang 5 aso na nagpapahinga. Halatang mahal na mahal din at inaalagaan ni Jessica. Ngumiti si Jessica habang pinagmamasdan ng kanyang mga alagang hayop. "Mang Lito, ito nga pala ang mga baby ko," sabi niya nang may lambing. Inimbitahan si Mang Lito na umupo sa tabi niya. Sinimulan niyang ipakilala ang bawat aso. Puno ng pagmamahal ang boses niya. "Ito nga po pala si Max at Bella," wika niya. Itinuturo ang 2 asong makinis at maayos ang pagkakagupit. Mga regalo sila mula sa mga kaibigan at loyal at mabait sila mula pa noon. Tapos, tinuro niya ang 3 aso pa. Medyo magaspang ang balahibo at halatang merong itinatagong kwento ang mga ito. "At ito nga po pala yung mga narescue ko mula sa kalye. Pareho tayo, Mang Lito," patuloy niya. May bahid ng emosyon ng kanyang boses. "Ito po si Sparky na iniwan ng kanyang mga dating amo. Si Luna naman po na nakikita kong nagugutom at nag-iisa. At si Rocky na nasugata ng matagpuan ko pero ngayon ay punong-puno na po siya ng buhay, tignan nyo." Tumango si Mang Lito. Nauunawaan ang koneksyon niya sa mga hayop. "Malaki din pala ang puso mo, Jessica," sabi niya ng tahimik. "Maswerte sila sa'yo." Bahagyang nanghina ang ngiti ni Jessica habang hinahaplos ang ulo ni Rocky. "Hindi ko sila kayang pabayaan doon," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mag-isa, ng pakiramdam na iniwan." Pinanood ni Mang Lito habang napupuno ng luha ang mga mata ni Jessica. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. "Alam niyo, Mang Lito, lumaki ako sa bahay ampunan pagkatapos mamatay ng nanay ko noong 5 taong gulang pa lamang ako. Kinuha siya ng cancer nang napakabilis. Hindi ko rin po nakilala ang tatay ko. At palagi akong may pakiramdam na may malaking butas sa puso ko. May pagnanasa ako na sana ako naman ay mahalin at alagaan." Napuno ng luha ang mga mata ni Mang Lito habang nakikinig. Hindi siya makapaniwala sa nakaraan ni Jessica. "Pasensya ka na, Jessica," sabi niya ng mahina. "Napagdaanan mo pala ang napakaraming hirap sa buhay." Tumango si Jessica. Pinapahid ang kanyang mga luha. "Mahirap po. Hangapunan ay isang mabagsik na lugar. Napakarami namin at
Hindi sapat ang pagmamahal na natatanggap ng bawat mga bata. Kailangan kong matutong maging mag-isa sa sobrang agang panahon. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na balang araw, makakalis ako doon at magtatagumpay sa buhay. Nakaramdam ng matinding pagkahabag si Mang Lito. Napakahusay mong mag-isa, sabi niya. Siguradong proud na proud sa iyo ang nanay mo. Napuno ng bagong luha ang mga mata ni Jessica. Salamat po, Mang Lito. Malaking bagay yan sa akin. Tinignan niya ang mga aso. Nahanap ang lakas sa kanilang presensya. Nagtrabaho ako ng maraming trabaho para makaipon ako ng pang-college. Nakakapagod po pero determinado talaga po ako eh. Alam kong ang edukasyon ang magiging daan ko palabas sa kahirapan. Lumapit si Mang Lito. Puno ng paghanga ang mga mata. Paano ka naging matagumpay sa kabila ng lahat? Huminga ng malalim si Jessica. Inayos ang sarili. Pagkatapos ko pong makagraduate, Mang Lito, nagsimula ako magtrabaho sa isang maliit na restaurant. Inipon ko ang bawat sentimo at inaral ang lahat ng kaya ko tungkol sa negosyo. Sa huli, nagbukas ako ng sarili kong restaurant. Maliit lang ito. Parang butas nga lang sa pader eh. Pero ibinuhos ko po ang puso't kaluluwa ko rito. Tumigil siya. Lumambat ang boses. Mahirap pa. May mga araw na hindi ko alam kung makakaraos ako eh. Pero tuloy-tuloy lang po ako. Hindi ako pwedeng sumuko. Sa paglipas po ng panahon, naging popular ang restaurant. Mahal ng mga tao ang pagkain at ang ambience ng lugar. Kaya naman, inire-invest ko ang bawat kita para palaguin pa ang negosyo. Unti-unti naman, lumago ito. Tahimik na nakinig si Mang Lito. Naantig sa kanyang kwento. Hindi ka sumuko, Jessica. Sabi niya, puno ng respeto ang boses. Umiling si Jessica. Hindi po ako sumuko. Pero kahit na sabihin na natin nasa akin ang lahat ng tagumpay sa mundo, palagi pa rin may bahagi sa akin na pakiramdam ko ay hindi ako kumpleto. Sa tuwing nagbubukas ako ng bagong franchise, sa tuwing nakakamit ko ang bagong mga milestone, iniisip ko sana nandyan ang mga magulang ko para makita ito. Gusto kong maging proud din sila sa akin. Nabasag ang kanyang boses at tumingin siya sa malayo. Pilit na pinipigil ang mga luha. Minsan, iniisip ko kung magiging proud kaya sila sa taong naging ako. Sana marinig ko silang sabihin ito kahit isang beses lang. Hindi ko alam kung bakit pinagkait yun sa akin ng tadhana. Inabot ni Mang Lito ang kanyang balikat. Pinaparamdam ang kanyang suporta. Jessica, walang duda na sobrang proud sila sa iyo. Ang dami mong nakamit sa buhay at nagawa mo ito ng may kabaitan at pagmamalasakit. Iyan ang dapat ipagmalaki. Tumingin si Jessica sa kanya. Kumikislap ang mga mata sa hindi na ilalabas ng mga luha. Salamat, Mang Lito. Ang mga salita mo ay napakahalaga sa akin. Tahimik silang naupo ng ilang sandali. Ang tanging tunog ay ang mahinang paghinga ng mga aso sa paligid nila. Hindi maalis ni Mang Lito ang kalungkutan na nararamdaman para sa pagkawala ni Jessica. Pero inspirasyon din siya sa kanyang lakas. Napagtagumpayan niya ang sakit para maging maawain. Ginagamit ang kanyang tagumpay para tumulong sa iba at alagaan ang kanyang mga alaga. Jessica, sabi ni Mang Lito matapos ang ilang sandali. Kung may kailangan ka pang tulong, pakisabi lang. Binigyan mo ako ng bagong pag-asa sa buhay. At gusto kong suklian ang kabaitan mo. Ngumiti siya ng mainit sa kanya. Mang Lito, ang simpleng paggawa mo po sa trabaho mo ay sapat na po. Malaki na ang may tutulong niyo po sa akin. Habang lumalalim ang gabi, bumalik si Mang Lito sa kanyang apartment. Mabigat ang puso sa kalaman ng nakaraan ni Jessica. Nakaramdam siya ng malalim na koneksyon sa kanya. Hindi lang bilang kanyang amo, kundi bilang isang kaluluwa na nagdurusa rin sa matinding pagkawala. Nangako siyang poprotektahan si Jessica, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi maging sa emosyonal. Handang magbigay ng suporta at pagkakaibigan tuwing kailangan niya ito. At sa katahimikan ng kanyang bagong tahanan, humiga si Mang Lito sa kanyang kama. Puno ng mga iniisip mula sa mga kaganapan ng araw.
Nakaramdam siya ng muling layunin at determinasyon na sulitin ang pagkakataong ito sa buhay. Sa tiwala ni Jessica sa kanya at sa kaalaman na gumagaling na si Buddy, ang kanyang aso, sa wakas nakatulog siya ng payapa, puno ng pag-asa para sa inaharap na kanyang haharapin. Lumipas ang mga buwan at lalong napalapit si Mang Lito kay Jessica. Hindi na lang siya basta amo para sa kanya, isa na siyang sinag ng pag-asa at simbolo ng kabaitan na nananatili sa mundo. Hindi niya lubos maintindihan ang kanyang nararamdaman pero alam niyang gagawin niyang lahat para maprotektahan si Jessica. Ang kanyang mga araw ay puno ng layunin at nagpapasalamat siya sa bawat sandali na kasama niya ang babae. Ang paggaling ni Buddy ay nagdala ng malaking kasiyahan kay Mang Lito at Jessica. Bawat araw na lumipas, unti-unting bumalik ang lakas ni Buddy. At hindi nagtagal, bumalik na siya sa kanyang masigla at makulit na sarili. Ang makitang muli si Buddy na malusog ay isang paalala ng mga milagro na maaaring mangyari kapag may nagmamalasakit na tao. Dahil sa dedikasyon ni Mang Lito sa kanyang mga aso, napagpasyahan ni Jessica na ampunin silang lahat. Naniniwala siya na nararapat silang magkaroon ng mapagmahal na tahanan at siya ay masaya na magbigay nito. Pinanood naman ni Mang Lito ng may paghanga kung papaano pinamamahalaan ni Jessica ang kanyang abalang buhay. Puno ng mga meeting, pagbisita sa kanyang mga restaurant franchise at hindi mabilang ng mga desisyon na kailangan niyang gawin ang araw ng babae. Sa kabila ng napakalaking trabaho, palagi siyang naglalaan ng oras para sa kanyang mga aso at sa mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Walang kapantay ang kanyang work ethic at hindi kailanman naglaho ang kanyang malasakit. Isang gabi matapos ang isang napakaabalang araw, bumalik sa Mang Lito sa mansyon ni Jessica. Naghihintay siya na magising si Jessica mula sa isang maikling pag-idlip na kanyang ginawa upang makapag-recharge. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang isang picture frame sa maliit na mesa sa living room. Kinuha niya ito, dinadala ng kanyang kuryosidad. Ang litrato ay nagpapakita ng isang babaeng sobrang pamilyar. Bit-bit ang isang batang may kahawig kay Jessica. Biglang kumabog ang puso ni Mang Lito habang pinag-aaralan ng larawan. Ang babaeng nasa litrato ay ang kanyang dating asawa, si Bernadette. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang mundo nang mapagtanto niyang si Jessica ay ang kanya palang anak na akala niyang hindi niya na makikita magpakailanman. Halos himatayin si Mang Lito. Mahigpit na hinawakan ng mesa upang makatayo. Bumalik lahat ang alaala ng kanyang nakaraan. Ang masayang sandali kasama si Bernadette. Ang sakit ng pagkawala niya at ang mga taon ng pag-aalala kung ano na nga ang nangyari sa kanilang anak. Tumula ang luha sa kanyang mukha habang tinitignan ang litrato. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Jessica, ang babaeng nagpakita ng napakalaking kabutihan at nagbago ng kanyang buhay, ay ang kanya palang nag-iisang anak. Sa sobrang damdamin, hindi alam ni Mang Lito kung ano ang gagawin. Hindi niya kayang harapin si Jessica sa pagbubunyag na ito. Hindi pa ngayon. Kailangan niya ng oras upang iproseso ang pagbabago sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magtrabaho kay Jessica, hindi pumasok si Mang Lito kinabukasan. Nanatili siya sa kanyang maliit na apartment. Balisa sa pag-iisip. Pilit na binubuo ang mga piraso ng kanyang nakaraan at ang mga implikasyon ng bagong katotohanan ito. Si Jessica na walang kamalay-malay sa bagyong nararanasan ni Mang Lito ay nag-aalala nang hindi siya pumasok. Kaya naman tumawag siya ng maraming beses pero walang sumasagot. Sa kanyang pag-aalala, nagpasya siyang puntahan ng apartment ni Mang Lito upang tignan kung ano ang nangyari. Pagdating niya, nakita niya si Mang Lito na nakaupo sa mahinang liwanag ng kanyang maliit na sala. Ang mukha'y puno ng kaguluhan. "Mang Lito?" Malumanay niyang sabi habang pumapasok sa loob. "Ayos ka lang ba? Nag-aalala ko, hindi ka pumasok kanina." Tumingin siya sa kanya. Puno ng pagmamahal, sakit at kalituhan ng kanyang mga mata. "Jessica," simula niya, nanginginig ang boses. "May kailangan akong sabihin sa iyo. Isang napakahalagang bagay." Umupo si Jessica sa tabi niya. Kumakabog ang dibdib. "Ano po yun, Mang Lito? Bakit ganyan ang itsura niyo? Pwede niyo naman pong sabihin sa akin ng kahit na ano." Huminga ng malalim si Mang Lito. Pilit na pinapatatag ang sarili.
Yung litrato sa sala mo. Dahan-dahan niyang sabi. Yung babae na may bitbit na bata. Kaano-ano mo siya? Tanong ni Mang Lito. Siya po yung nanay ko, Mang Lito. Sagot naman ni Jessica. Jessica, yung babaeng yun. Siya yung asawa ko, si Bernadette. At ang batang yun, ikaw yung batang yun. Nanlaki ang mga mata ni Jessica sa gulat. Ano? Paano nangyari yun? Inabot ni Mang Lito ang kanyang kamay. Jessica, ikaw ang anak ko. Akala ko hindi na kita makikita. Pero heto ka, nasa harap ko. Napasigaw si Jessica sa galit at puot. Hindi ito totoo. Hindi ka maaaring maging tatay ko. Umiiyak niyang sigaw. Iniwan mo kami. Iniwan mo si mama at ako para sa ibang babae mo. Naaalala ko ang sakit na pinagdaanan ni mama dahil sa'yo. Nadurog ang puso ni Mang Lito sa kanyang mga salita. Jessica, pakiusap. Pakinggan mo naman ako. Pakinggan mo naman si Papa. Nagkamali ako, oo, alam ko yun. Pero pinagsisisihan ko ang bawat araw ng buhay ko. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Tumayo si Jessica ng biglaan. Nanginginig sa galit at kalungkutan. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking hinahangaan ko, ang nagpoprotekta sa akin ay ang parehong lalaki na nag-abandona sa amin. Paano mo magagawa yun, ha? Nang hina si Mang Lito, bumagsak sa sahig. Ang mga luhay tuloy-tuloy na bumabagsak. Jessica, nakikiusap ako. Hikbi niya, basag ang boses. Patawarin mo naman si Papa. Alam kong hindi mo yun deserve, pero kailangan mong malaman kung gaano na akong nagsisisi. Bata pa ako noon at tanga ako. Nagkamali ako at pinagbabayaran ko yun araw-araw. Walang araw sa buhay ko na hindi ko pinagsisihan yung ginawa ko. Tumingin si Jessica pababa sa kanya. Ang sariling mga luhay tuloy-tuloy na bumabagsak. Hindi mo maintindihan. Sigaw niya, puno ng paghihirap. Namatay si mama na iniisip na hindi mo kami iniintindi. Lumaki ako mag-isa sa sakit dahil sa mga desisyon mo. Paano ito mapapatawad doon? Sabihin mo nga. Inabot siya ni Mang Lito. Nanginginig ang mga kamay. Alam ko, Jessica. Alam kong nasaktan kita at ang mama mo, pero pakiusap, bigyan mo ng pagkakataong itama ito. Gusto kong maging ama na kailangan mo lahat ng mga taong ito. Mahal kita at gusto kong maging nandyan para sa'yo. Pagbigyan mo naman ako makabawi. Lalong lumakas ang mga hikbi ni Jessica habang lumalayo. Umiiling siya. Hindi mo basta-bastang mababalik ang buhay ko at asahan na magiging okay lang ang lahat. Iniwan mo kami. Iniwan mo kami sa panahon na pinakakailangan ka namin. Namamatay si mama. Nanghihina na siya at unti-unti nang nauubos ang paghinga niya. Pero ikaw pa rin ang iniisip niya. Nagtataka bakit mo nagawa yun. Kaya sabihin mo nga sa akin, paano kita mapagkakatiwalaan ngayon, ha? Ang puso ni Mang Lito ay napuno ng bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, Jessica. Bulong niya. Halos hindi marinig. Pero may ipapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat upang bumawi, kaya pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Napuno ng sakit ang mukha ni Jessica habang lumalayo. Hindi niya kayang tignan ng lalaki. Kailangan ko ng oras. Sabi niya, sa gitna ng kanyang mga luha. Kailangan ko ng oras para pag-isipan to. Hindi kita mapapatawad ngayon. Nanatiling nakaluhod si Mang Lito. Basag ang boses sa pag-iyak. Kunin mo lahat ng oras na kailangan mo, anak. Sabi niya, habang humihikbi pa rin. Nandito lang ako. Maghihintay. Mahal kita, Jessica, at palagi ako nandito para sa'yo. Tumakbo si Jessica palayo sa apartment. Mabigat ang puso sa bigat ng pagbubunyag na ito. Kailangan niya ng espasyo, oras upang mag-isip, at upang tanggapin na ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay ang parehong lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pinanood naman siya ni Mang Lito habang papalayo.
nakaramdam ng matinding kalungkutan. Natagpuan niya na ang kanyang anak pero sa paggawa nito, binuksan din niya ang mga sugat na maaaring hindi na maghilom. Habang nakaupo siyang mag-isa sa kanyang apartment, nanalangin si Mang Lito para sa lakas na harapin ang mga susunod na araw. Alam niyang mahaba at mahirap ang daan patungo sa pangalawang pagkakataon at katubusan, pero determinado siyang tahakin ito, gaano man kahirap. Para kay Jessica, para kay Bernadette, at para sa pagkakataong maitama ang lahat. Halos 30 taon na ang nakalipas. Pinakasalan ni Mang Lito ang pag-ibig ng kanyang buhay na si Bernadette. Mahal na mahal niya ito at handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya. Si Mang Lito ay isang sundalo sa militar at ang kanyang mga tungkulin ay madalas siyang inilalayo sa kanilang tahanan. Sa kabila ng matagal na pagkakahiwalay, matatag ang kanilang samahan at pinahahalagahan nila ang bawat sandaling magkasama sila. Naging masaya at maganda ang kanilang pamilya, puno ng pag-ibig at halakhak. Isang gabi pagkatapos bumalik ni Mang Lito mula sa mahabang misyon, magkasamang nakaupo sila ni Bernadette sa kanilang beranda, habang kumikislap ang mga bituin sa kalangitan. "Miss na miss kita araw-araw, Lito," sabi ni Bernadette, malambing at puno ng emosyon ng boses. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Lito. Ninanamnam ang init ng kanyang presensya. Niyakap ni Lito si Bernadette. Hinihigpitan ng yakap. "Miss na miss din kita, Bernadette. Ikaw at ang ating tahanan ang nagbibigay lakas sa akin doon." Ngumiti si Bernadette. Kumikislap ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. "Pangako, babalik ka lagi sa akin ha, kahit ano pang mangyari." Hinalikan ni Lito ang kanyang noo. "Pangako mahal ko, kahit saan man ako mapadpad o anuman ang mangyari, babalik at babalik ako sa iyo." Tahimik lang silang nagyakapan. Ang kanilang mga puso ay magkasabay na tumitibok. Ang mga ganitong sandali ang nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Nagbibigay sa kanila ng lakas na harapin ang hirap ng pagkakahiwalay. Lalo pang nadagdagan ang kanilang kaligayahan nang malaman nilang buntis si Bernadette. Ang balita ay nagdala ng labis na kasiyahan sa kanilang buhay at sabik nilang hinintay ang pagdating ng kanilang anak. Nang ipinanganak ang kanilang anak na babae, lalo pang nagningning ang kanilang mundo. Pinangalanan nilang Jessica ang kanilang anak at siyang naging sentro ng kanilang buhay. "Tignan mo siya, Lito," bulong ni Bernadette habang karga ang kanilang bagong silang na anak. "Napaka-perpekto niyang bata." Tinignan ni Lito ang maliit na anghel sa mga bisig ni Bernadette. Puno ng pagmamahal at pagka-proud ang kanyang puso. "Kamukhang-kamukha mo siya," sabi niya. Puno ng paghanga ang boses. Mahinang tumawa si Bernadette. "Nakikita ko rin ang marami sa iyo sa kanya. Siya ay ang ating munting himala." Yumuko si Lito upang halikan si Bernadette at Jessica. "Mahal na mahal ko kayong dalawa. Ito ang pinakamaligaya kong sandali." Ngunit pagkatapos ipanganak si Jessica, muling tinawag si Lito sa digmaan. Sa pagkakataong ito, mas matagal siyang nawala at bihira at mahirap ang komunikasyon. Hindi niya may parating kay Bernadette na sugatan siya sa labanan. Sa loob ng 6 na buwan, naghintay si Bernadette ng may pag-asa at pag-aalala. Ngunit, meron ding pagkasawi sa kanyang kalooban. Hindi niya alam kung buhay pa si Lito o wala na. Sa hirap ng sitwasyon at ngayong may bago na silang anak, napilitang lumipat si Bernadette kasama ang kanyang anak sa bahay ng mga magulang niya sa probinsya, umaasang makakahanap ng kaunting kapanatagan. Sa kabila ng kanyang paglilipat, hindi siya tumigil sa paghahanap ng kasagutan tungkol kay Lito. Samantala, matapos gamutin ang mga sugat ni Lito at sa wakas ay nakauwi siya. Ngunit pagrating niya doon ay wala na ang kanyang pamilya. Labi siyang nalungkot ngunit hindi tumigil sa paghahanap. Makalipas ang ilang taong walang kabuluhang paghahanap, nakilala niya si Mary, isang mabait at magandang babae. 5 taon matapos umalis si Bernadette, si Lito ay isang wasak na tao. Ang kanyang paghahanap para sa kanyang pamilya ay nauwi sa mga dead end. Isang gabi napadpad siya sa isang maliit na bayan, pagod at walang pag-asa. Habang nakaupo mag-isa sa isang maliit na kainan, isang babae ang lumapit sa kanya. "Pwede ba akong makaupo?" tanong niya, malambing at mabait ang boses. Tumingin si Lito at nakita ang isang babaeng may mainit na mga mata at ngiti. "Ah, sige," sagot niya.
Nagpapasalamat sa kanyang pagtabi. Ako nga pala si Mary. Pagpapakilala ng babae. Iniabot ang kanyang kamay. Lito, sagot niya. Iniabot din ang kanyang kamay. Nice to meet you. Nag-usap sila ng matagal. Nagbahagi ng mga kwento ng kanilang buhay. Si Mary ay isang guro. Dedikado sa pagtuturo at pagpapalago para sa kabutihan ng mga bata. Meron siyang mainit na puso na nakapagbibigay ng kaginawaan kay Lito. Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, lalo silang naging malapit. Si Mary ay isang liwanag sa madilim na mundo ni Lito. Nagbibigay sa kanya ng pag-asa at kasama sa buhay. Sa kabila ng katotohanan, nakasal pa rin siya kay Bernadette. Hindi maiwasan ni Lito na aminin na nahuhulog na siya kay Mary. Isang gabi habang naglalakad sila sa tabing dagat, humarap si Mary kay Lito, puno ng emosyon ng mga mata. Lito, alam kong mahal mo pa rin si Bernadette pero kailangan kong malaman kung may lugar ba ako sa puso mo. Tinignan siya ni Lito. Mabigat ang puso sa magkaibang damdamin. Mary, mahal kita. Pero may bahagi ng puso ko na palaging naghahanap kay Bernadette at sa aming anak. Hindi ko kayang magsinungaling sa iyo tungkol doon. Tumango si Mary. May luha sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko pero kailangan kong malaman kung kaya mo talagang mag-move on. Gusto kong bumuo ng pamilya, Lito. Gusto kong magkaroon ng kinabukasan kasama ang isang taong lubos na naroroon lang sa tabi ko. Hawak ni Lito ang kanyang mga kamay, ang puso'y nagdurugo. Gusto ko rin yan, Mary, pero hindi ko alam kung kaya kong ibigay ang kailangan mo. Napapagitnaan ako ng nakaraan at kasalukuyan. Napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Mary. Mahal kita, Lito. At salamat sa ilang linggong pagsasama natin, pero hindi ako pwedeng maghintay magpakailanman. Kung hindi ka makaka-move on, kailangan na nating maghiwalay. Makalipas ang isang taon, matapos siyang iwan ni Mary at mahulog sa isang buhay ng kawalan ng pag-asa, bigla na lamang nakatanggap si Lito ng tawag mula sa isang kaibigan ni Bernadette. Ang balita ay talaga namang sumira sa kanyang puso. Lito, patay na si Bernadette. Namatay siya dahil sa cancer. Desperado si Lito na makita ito sa huling pagkakataon, ngunit wala siyang pera at paraan para makarating doon. Paulit-ulit na tumatakbo ang kanyang isip sa tawag. Bawat salita'y mas lalong nagpapasakit sa kanyang kaluluwa. Pasensya ka na, Lito, sabi ng kanyang kaibigan. Basag ang boses sa emosyon. Kagabi, namatay si Bernadette. Hinihingi niya ang pangalan mo. Gusto kanyang makita kahit sa huling pagkakataon. Nabawal si Lito sa kanyang tuhod. Bumagsak sa lupa, basag ang puso. Hindi, bulong niya. Halos hindi niya na marinig ang mga ingay sa paligid. Hindi, pakiusap, hindi. Pasensya na, Lito. Mahal ka niya hanggang sa huli. Patuloy ng kaibigan. Hindi siya tumigil sa paniniwalang babalik ka. Napaiyak ng gusto si Lito. Mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Mahal ko rin siya. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya. Pakiusap, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo pasensya na. Hindi ko sinadyang iwan siya. Naging tahimik ang linya at naiwan si Lito ng nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Nabigo siya kay Bernadette sa lahat ng paraan. Huli na ang lahat para sa kanyang buhay. Masyado na siyang malayo at basag ang kanyang puso para bigyan ng closure ang pinakamamahal niyang si Bernadette na hindi niya na muli pang makikita buong buhay niya. Sa kasalukuyan, labis na nabibigatan ng kahihiyan sa kanyang nakaraan at hindi makayanang dalhin ang bigat ng kanyang pagkakasala, lumipat si Mang Lito mula sa apartment. Hindi niya na kayang harapin pa si Jessica. Alam niyang ang sakit na kanyang naidulot. Tumigil siya sa kanyang trabaho at nawala na lamang na parang bula. Umaasang makakahanap si Jessica ng kapayapaan habang wala siya. Samantala si Jessica ay naiwan na may bagong emosyon. Nasaktan siya at nalito, ngunit habang lumilipas ang mga araw, naramdaman niyang namimiss niya si Mang Lito, ang lalaking nagpoprotekta sa kanya, nag-alaga sa kanyang mga aso at nagpakita ng walang sawang kabaitan ay ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang malalim na koneksyon sa kanya. Matapos ang 2 linggo, nagdesisyon si Jessica na kailangan niyang hanapin si Mang Lito. Hindi niya kayang hayaang mawala ito sa kanyang buhay. Sa determinasyon at bagong pag-unawa,
Hinanap niya ang buong lungsod hanggang sa wakas. Nakita niya ito. Nakaupo mag-isa sa isang parke. Mukhang durog na durog ito kaysa sa una nilang pagkikita. Dahan-dahang lumapit si Jessica. Kumakabog ang puso. "Tatay," sabi niya ng malumanay. Nanginginig ang boses. Tumingin si Mang Lito. Pulang-pula ang mga mata sa kaiiyak. "Jessica," bulong niya. Muling tumutulo ang mga luha. "Pasensya na, hindi ko naman talaga ginusto nang saktan ka." Lumuhod si Jessica sa tabi niya. Tuloy-tuloy ang sariling mga luha. "Alam ko po," sabi niya. Basag ang boses. "Alam kong nagkamali ka pero hindi ko kayang baliwalain ang katotohanang ikaw ang tatay ko. Hindi ko kayang hayaan kang mawala na lang ulit ng ganun sa buhay ko." Umiling si Mang Lito, labis na nabibigatan ng emosyon. "Hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatawaran, Jessica. Nabigo kita at ang iyong nanay. Iniwan kita noong pinakakailangan mo ko pero Jessica, hinanap kita. Pinilit kong hanapin ka sa bawat manglungsod hanggang makakaya ko. Palipat-lipat ako ng lugar, kinonta ko yung mga lolo't lola mo pero ayaw nila akong makausap. Ayaw nilang sabihin kung nasaan ka. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng pag-asa. Pasensya ka na, Jessica, at mahina ako. Sumuko ako ng ganun-ganun lang." Inabot ni Jessica ang kanyang kamay. Mahigpit itong pinisil. "Papa, isa kang sundalo. Hindi mo naman piniling iwan kami at nauunawaan ko na ngayon. Pero ang mahalaga ay nandito ka na ngayon. At sa kabila ng lahat, gustong subukang buuin muli ang nawala sa atin." Nabiyak si Mang Lito. Umiyak ng walang tigil. "Mahal kita, Jessica. At dati pa ay mahal na mahal kita. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa iyo." Niyakap siya ni Jessica. Mahigpit habang pareho silang umiiyak. "Mahal din kita, Papa," bulong niya. "At pinapatawad kita. Hindi magiging madali pero kaya natin ito ng magkasama." Nagyakapan sila ng matagal. Pinaghihilom ang mga sugat ng nakaraan sa bawat luha at bawat salita. Alam ni Jessica na ang kanilang paglalakbay sa kapatawaran at pag-unawa ay magiging mahaba. Pero handa siyang harapin ito kasama ang kanyang ama. Hanggang isang araw ay napagdesisyonan nilang bisitahin ang puntod ni Bernadette. Hindi nga, napaluhod na nga lamang si Mang Lito habang tinitignan ang puntod ng pinakamamahal niyang asawa. "Bernadette, dahil sa'yo kaya hindi ko na kayang maghanap ng pagmamahal pa sa iba. Pinapangako ko na ikaw ang una at huling babae na mamahalin ko. Pasensya na sa mga pagkakamali at pagkakasala ko sa iyo. Pasensya na at naging mahina ako pero ginawa ko naman ang lahat. Bernadette, mahal na mahal kita. Hintahin mo ako sa kabilang buhay. Pangako ko sa iyo na magkikita at magmamahalan tayo habang buhay. Magpakilanman. Ang naudlot nating pag-ibig ay itutuloy natin dyan." Paghikbi ni Mang Lito habang patuloy na bumubuhos ang mga luha. Habang si Jessica naman na nasa likod niya ay patuloy ding lumuluha habang pinapanood ang makabagdamdaming muling pagkikita ni Mang Lito at Bernadette na ngayon ay nasa kabilang buhay na. Habang sila'y tumatayo, handang harapin ang kinabukasan ng magkasama, ngumiti si Jessica sa gitna ng kanyang mga luha. "Umuwi na tayo pa. Magsisimula tayo muli." Tumango si Mang Lito, puno ng pag-asa na matagal niya nang hindi naramdaman. "Salamat, Jessica. Salamat sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon." Magkasama silang naglakad pabalik sa mansyon ni Jessica, handang buuin muli ang kanilang buhay at ang kanilang samahan. Ang daan sa inaharap ay magiging mahirap, ngunit sa pagmamahal at kapatawaran, alam nilang kaya nilang malampasan ang anumang pagsubok. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, parehong nakaramdam si Mang Lito at Jessica ng pakiramdam na meron na silang kasama sa buhay at bagong pag-asa para sa inaharap.